Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa multo. O sa mga engkanto. O sa kahit anong supernatural. Para sa akin, lahat mailohikal na paliwanag. Kaya noong lumipat ako sa bago kong apartment sa Quezon City, sa isang building na medyo luma na rin, hindi ko pinansin ang mga usap-usapan tungkol sa ghost floor o floor 13. Bakit na naman magkakaroon ng ganoon, di ba? Ito ay isang modernong gusali kahit papaano. 22 years old ako noon, bagong graduate at excited sa aking unang trabaho bilang junior architect. Ang apartment ko ay nasa ika-14 na napalapag, isang studio unit na sapat na para sa akin. Minsan, kapag ako lang mag-isa, medyo nakakanerbiyos ang katahimikan, lalo na sa gabi. Pero sabi ko sa sarili ko, sanayan lang yan. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang gabi, mga 12:00 na, nagmamadali akong bumaba mula sa apartment. May biglaan akong meeting kinabukasan na kailangan kong i-prepare, at naiwan ko ang laptop ko sa opisina. Kailangan ko talaga itong balikan. Paglabas ko ng pinto, tumakbo ako papunta sa elevator. Buti na lang walang tao. Pinindot ko ang TET para sa ground floor. Ngunit habang bumababa, nadama ko ang kakaibang paghinto. Hindi ito ang normal na paghinto kapag may bumaba o sumakay. Parang may mali. Tumingin ako sa display ng elevator. Nakita ko ang numerong T13. Kinabahan ako. Bakit may 13? Alam kong walang 13 DE floor ang building na ito. Direkta itong mula 12 GE floor patungong 14 na GE. Ayos lang, miss? Nagulat ako. Hindi ko na malaya na may kasama pala akong lalaki sa loob. Nakatayo siya sa sulok, halos natatakpan ng anino. Ito si Mang Ruben, ang gwardiya ng building. Ah, Mang Ruben. Nagulat po ako. Bakit tayo huminto sa 13 GE floor? Wala namang 13 GE floor dito, di ba? Meron. Pero hindi ito nakalista para sa mga tenants. Parang kinilabutan ako. Hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi, Mang Ruben? Ano po bang meron sa 13 GE floor? May mga bagay na mas mabuting hindi nalalaman, binibini. Lalo na sa ganitong oras. Stakes raiser, at magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Tumunog ang elevator at bumukas ang pinto. Walang ilaw sa labas. Puro dilim. Pero nakita ko ang silweta ng isang babae na nakatayo malapit sa pinto. Nakasuot siya ng puting damit. Hindi ko masilayan ang kanyang mukha. Mang Ruben, sino po yan? Huwag kang titingin sa kanyang mga mata, binibini. Huwag na huwag. Pero huli na. Ang babae ay umangat ng bahagya mula sa sahig, at ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na baga sa dilim. Nag-iba ang kanyang ngiti. Mas lumapad. Nakita ko ang mahahaba niyang kuko, matutulis na parang sa hayop. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa akin. Mayroon akong narinig na parang bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Lumapit ka rito, binibini. Sumama ka sa akin. Agad akong hinila ni Mang Ruben. Mabilis niyang pinindot ang buton para magsara ang elevator. Narinig ko ang malakas na kalabog sa pinto ng elevator habang nagsasara. Pagkatapos ay bumaba na kami sa ground floor. Nang tuluyan kaming nakababa sa ground floor, nanginig ang buo kong katawan. Hinihingal ako. Mang Ruben, ano po iyon? Ano po nang nangyari? Sabi ko na sa'yo, binibini. Ang mga bagay na hindi nalalaman ay mas mabuting hindi nalalaman. Ang babae sa 13 floor matagal na siyang naghahanap ng kasama. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa opisina at nakabalik sa apartment.
Ang tanging naaalala ko ay ang nanginginig kong katawan at ang takot na naramdaman ko. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga kapitbahay kung alam nila ang tungkol sa 13 DA floor o sa babae sa puti. Lahat sila ay umiwas sa akin. May iilan na nagsabi na huwag na lang daw akong magtanong at kalimutan na lang ang nangyari. Pero paano ko makakalimutan? Ang mukha ng babae, ang apoy sa kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Ito ang gumugulo sa isip ko. Simula noon, hindi na ako sumasakay sa elevator mag-isa sa gabi. Hindi na rin ako namasyal sa hallway kapag madilim na. At tuwing naririnig ko ang tunog ng elevator na humihinto ng matagal sa pagitan ng 12 at 14 na, hindi ko maiwasang lumingon sa pinto ng apartment ko at magdasal na sana, hindi niya ako nakita. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.